Ang barkadahan ni na Jeff sa piling ng mga dinosaur na piling maglibang ngayong summer. Common na yung yung mga sun, yung mga white sun na ganyan. Dito parang meron siyang, kakaiba siya yung may dino park na. Peak season ngayon para sa mga resort at dahil marami na silang magkakakumpetensya, kanya-kanya silang gimmick at tema upang tayo'y akiting magpalamig. Ang Boracay, para na lang baklaran na binabalik-balikan ng ilan. Pero kung akala nilang kabisado na nila ang bawat sulok nito, pues nagkakamali sila. Dahil may bagong resort ngayon sa Boracay na panibago ring dahilan para ang malaparaiso nitong isla, kung pwede lang, huwag nang iiwanan. Mula 15 hanggang 20 minutos na pamamangka galing sa main beach, mararating ang resort na ito na mapapadalawang isip ka raw. Nasa Boracay pa nga ba ito o nasa Pilipinas? Ang disenyo kasi ng istruktura, kapansin-pansing kurbado ang mga linya. Maging ang hanging deck, puno rin ng mga kurbada. Parehong-pareho ng mga sikat na gusali sa Barcelona, sa Espanya. Hindi raw ito katakataka dahil ang pinagbasihan pala ng arkitektura ng resort, gawa ng kilalang Kastilang modernist architect na si Gaudi. Ilan sa mga sikat niyang gawa, ang gusali ng Casa Batlló na mistulang yari sa bungo at buto. At ang simbahang La Sagrada Familia, ang numero 1 atraksyon sa Barcelona. Kitang-kita ang impluensya ni Gaudi sa bawat silid ng resort na isinunod din sa natural na hugis ng mga batong nakapalibot sa isla. Yung structure, wala kang makita halos na straight line. So hindi natin sinira yung cliff, bako-bako siya, hindi siya ganun klase na yung the usual standard hotel room na square or rectangular. Hindi raw biro ang pagtatayo nito. Isa-isang ibinangka papunta sa isla ang mga materyales katulad ng kahoy at simento. Sadya rin daw nilang pinili ang banging bahagi ng isla para sumakto sa kanilang disenyo. Inabot daw ng 2 taon bago nabuo ito. Bagamat ibinase raw ang tema ng resort na ito sa ibang bansa, 100% na mga Pilipino raw ang gumawa nito. Mga foreigner daw ang madalas ditong bisita. Ang ilan nga, dito pa napiling magpakasal. Mula 6,000 hanggang 14,000 pesos ang renta ng bawat kwarto kada araw. Laking menos na raw ito dahil para ka na rin nakarating ng Barcelona sa Spain. It's beautiful, it's stunning, it's a great setting on top of the cliffs here. When I saw this place, I felt like I wasn't in Boracay. It's away from the busy area of Boracay that I feel like I'm in a different country or in a different place. This place is different from every other resort in Boracay. It's El Dorado. Sa animation movie naman na El Dorado, ibinase ang isa sa mga resort ngayon sa Iloilo City, kung saan matatagpuan ang naglalakihang man-made rock formation. Dito pinili ng mga magulang ng 4 na taong gulang na si Therese na mag-celebrate ng kanyang birthday. Napakaganda ng lugar, parang nasa ibang bansa ka, hindi pa uli sa ibang bansa at napakamura ng dito, ng entrance. Ang
Ang labanan ng mga resort ngayon, hindi na lang sa ganda ng tanawin at mahusay na serbisyo, kundi kung paano pinaiikot ang iyong imahinasyon at binubuhay ang pantasya ng mga dumarayo. Si Mike, lumaki raw sa piling ng kanyang mga dinosaur collection, mula laruan, libro, hanggang pelikula tungkol sa mga dinosaur, meron siya. Favorite ko yung T-Rex dinosaur. And ito pa yung mga laruan, yung mga dinosaur eggs din ako nagsimula. Then yung mga small dinosaurs din ako na nilalaro ko nung bata pa ako. Pero ang tumupad daw sa pagkahumaling niya sa mga dinosaur, nung nagpatayo ng isang resort ang kanyang lolo na ang pangunahing atraksyon, mga higanteng estatwa ng dinosaur. Yung nagtayo yung lolo ko ng dinosaur theme na resort, sobrang saya ko kasi dati sa mga laruan lang na miniatures ang pinaglalaroan ko. Ngayon, at least may life size na akong mga kasama at mga nakakalaro. Sa resort na ito sa Santa Maria sa Bulacan, bubulagain ka ng mahigit 40 mga life-size dinosaur statue. When the kids see yung mga dinosaur, talagang excited sila kasi it's life size eh. So there's a lot of picture-taking moments pagka nakikita nila yung mga dinosaur. Ang may-ari nito, kumuha pa raw ng kontratistang eksperto sa paggawa ng mga estatwa ng dinosaur na gawa sa fiberglass. Ang barkadahan ni na Jeff sa piling ng mga dinosaur na piling maglibang ngayong summer. Common na yung yung mga sun, yung mga white sun na ganyan. Dito parang meron siyang, kakaiba siya yung may dino park na. Bukod daw kasi sa pasok ito sa budget nila dahil 150 pesos lang ang entrance. Feel daw nilang nasa loob sila ng Jurassic Park. Pero syempre, hindi patatalo ang mga resort na Pinoy naman ang tema. Kagaya na lang sa resort na ito sa Puerto Galera, kung saan napili ng magkasintahang Paulo at Sheila na ipagdiwang ang kanilang engagement. Gusto namin yung private lang siya, hindi masyadong matao, para kumbaga secluded, tapos para yung feeling ng romance nandun pa rin. Hi, welcome to Buri! Ang mainit na pagtanggap sa Mag-Irog, sinimulan sa malamig na buko juice bilang welcome drinks. Ang kanilang magiging villa o kwarto, modernong bahay kubo na may private jacuzzi. Tamang-tama rin para sa magkasintahan ng infinity pool para sa walang katapusan nilang pagtatampisaw sa ligaya. Solong-solo mo yung place, parang you own the place ba? Feel at home na. Relax na relax. Yun nga lang, ang halaga ng pananatili rito, medyo may kamahalan. 14,000 o 14,000 pesos kada araw. Dati, dagat lang o kahit ilog pa, basta makaligo lang, ayos na ang buto-buto. Pero ngayon, napakarami ng pagpipilian para raw ang ating tag-araw maging summer to remember. Susunod, Minsan pa nating pasyalan ang seafood capital ng Pilipinas, Rojas City.